Missile City ng Iran. Ipinagyabang sa social media ang higanteng imbakan nito ng mga ballistic missiles at mga drones. Kilo-kilometrong tunnels na may hile-hilerang pasabog na tila walang hanggan. Ikinabahala ng mga bansa sa gitnang silangan na kung magpapatuloy ang labanan, mauubos ang kanilang pandepensa. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang balak ng Iran ay makagawa ng 8,000 ballistic missiles at sabay-sabay na palilipa rin papunta ang Israel para tuluyang mawasak ang buong estado. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ayon sa estima ng ilang defense analyst at open source intelligence, tinatayang may 3,000 hanggang 4,000 ballistic missiles ang Iran sa kasalukuyan. Kinumpirma din ito ng mga opisyal sa US Central Command na may lampas sa 3,000 missiles ang meron sa arsenal ng Iran noong isang taong 2025. Pero dahil sa mga nagdaang labanan at mga operasyong pangmilitar, may nagsasabing maaaring hindi naaabot ng 3,000 ang natitira. May ilang ulat din na nagtataya na humigit kumulang 2,500 missiles na lang ang kasalukuyang available para sa militar ng bansa. Nagkakaiba ang mga numero dahil hindi inilalabas ng mismong Iran ang eksaktong dami ng kanilang armas. Nabibigyan ng estima ang ballistic missiles ng Iran gamit ang kombinasyon ng mga satellite imagery at signals intelligence. Sa pamamagitan ng high-resolution satellites, nakikita nila ang mga missile base, pabrika at storage depots, pati na rin ang mga missiles na nakalagay sa labas o malinaw na nakikita sa depots. Binibilang din nila ang mobile launcher trucks, mga bunkers at launch pads na gamit upang paliparin ang mga pasabog. Sa signals intelligence naman, gumagamit sila ng mga radar, satellites at intercepted communications para subaybayan ang mga missile tests at galaw ng mga missile units. Pinagsama-sama ang lahat ng datos para magkaroon ng estimate sa bilang ng missiles, pero hindi ito 100%. Binalita kamakailan lang sa New York Post ang Missile City. Inilabas sa kanilang social media accounts X ang sangkaterbang supply ng mga naval suicide drones. Hile-hilera sa mga naglalakihang tunnels. Tapos pinakita din ang kanilang libu-libong supply ng mga attack drones na madalas makikita sa mga balita. Ipinagyabang ang iba't ibang sandata sa loob ng mga underground tunnels. Kasama rito ang Abadil at Shahed 136 drones para sa pag-atake. Ang Zulfikar explosive boats, Gadir, Nazar 1 at Khalij Fars anti-ship missiles, at Maham at Sadaf 02 sea mines na ginagamit para sa depensa sa dagat at pag-target sa mga barkong tumatawid ngayon sa Strait of Hormuz. Ayon kay Brigadier General Ali Fadavi, Deputy Commander ng IRGC, na may mga missile ang Iran na ilulunsad mula sa ilalim ng tubig at may bilis na humigit kumulang 100 metro bawat segundo. Binalita din sa The Sun ang napakalaking Missile City. Sinasabing isa itong malawak na underground facility. Dahil sa laki at haba, tinawag na syudad ng mga pasabog. Ipinakita na naglalaman ito ng libu-libong mga suicide drones at halos hindi na mabilang na rockets. Sa video na inilabas, mapapanood din ang parang walang hangganang network ng mga tunnels na may nakasalansan ng mga bomba na nakahanda sa oras na kinakailangan. Kinumpirma sa ulat na ito yung gamit na armas ng Iran sa mga operasyon sa Middle East.
At dahil sa mga ipinakita, mas lalo pang nag-alala ang ilang bansa sa Gulf region na kasalukuyang nahaharap sa mga pag-atake ng Iran na maaaring maubusan sila ng pandepensa laban sa tila walang katapusang supply ng mga drones. Kung nagulat ang mundo sa dami ng tunnel sa ilalim ng Gaza, mas namutla ang lahat dahil sa ipinagyabang ng Iran. Mga 500 metro sa ilalim ng lupa ang lokasyon ng kanilang pinakamalaking missile city. Bukod pa doon sa mas maliliit na imbakan. Kilo-kilometro ang sangay-sangay na tunnel, papasok at papalabas sa mga camouflage na entrance. Kalat sa buong bansa ang mga tunnels, yung iba magkakaduktong, yung iba ay isolated. Sa mga exit location, dinadala ang mga missiles para itira. Ilang minuto lamang ito ilalabas, tapos ay ipapasok muli para hindi ma-detect ng kalaban. Sa loob ng mga imbakan, may mga automated railway systems na nagdadala sa mga missiles na kinokontrol ng command center. Gayunpaman, ikinatuwa ng alyansa ang pagyayabang ng Iran dahil ngayon ay kumpirmado na meron ngang missile city. Ang missile city ng Iran ay hindi lang isang base, kundi maraming mga underground na imbakan ng missiles na pinagdudugtong-dugtong ng kilo-kilometrong mga tunnels at pinapatakbo ng IRGC. Nakatago ito sa ilalim ng lupa na umaabot ng 500 metro. Ginagawa para mas maprotektahan ang mga pasabog, mga launchers at iba pang military equipment laban sa posibleng pag-atake sa himpapawid. Sa loob ng mga tunnels, may mga mahabang daanan kung saan maaaring iparada o dalhin ng mga mobile missile launchers. Sa ganitong paraan, mas nagiging mahirap tukuyin o targetin ang eksaktong lokasyon. Pero kung akala ng Iran na ligtas ang kanilang missile city, sila ay nananaginip. Pinahayag ng Israel Defense Force sa JNS na ang plano ng Iran ay magkaroon ng 8,000 ballistic missiles upang wasakin ang buong Israel. Sinabi na ito ang bilang na kailangan upang hindi makadepensa ng lubusan ng IDF. Aabot ng mga 500 ang suma total ng lahat-lahat ng military-linked infrastructure sa loob ng estado. Mga base ng militar, training camps, armory, weapons depot, mga radar at communication stations, missile defense batteries at mga launch sites. Kasama na yung nagkalat na lokasyon ng Iron Dome, ng David Sling at Arrow Air Defense. Kung 8,000 ballistic missiles bukod pa sa mga attack drones ang sabay-sabay na ilulunsad, maharang man ang ilang libo, marami pa rin ang makakalusot. Bukod sa sangkatutak na ballistic missiles, malaki din ang drone arsenal ng Iran. Sa makatuwid, isa ito sa may pinakamalaking military drone fleet sa buong mundo. Humigit kumulang na 3,800 ang kanilang arsenal, gamit hindi lamang para sa surveillance, pati attack missions. Iba-iba ang klase ng kanilang drones, kasama ang Shahed 136 at Shahed 131 na tinatawag na loitering o kamikaze drones dahil tumatambay muna ito sa lokasyon bago sumalpok sa target. Mayroon din silang Mohajer at Ababil drones na karaniwang ginagamit para sa reconnaissance o pag-monitor ng kalaban mula sa himpapawid. Ang Arash at Karar drones ay mas malalaki na kayang magsagawa ng long-range strike. Kaya ng Iran na gumawa ng hanggang 300 drones buwan-buwan. Malapit lang ang Israel sa Iran kumpara sa ibang mga bansa. Mga 1,700 na kilometro ang pagitan, kaya abot sila ng mga ballistic missiles. Kung pagsasabay-sabayin ng 8,000 pasabog, kahit mataas ang interception rate ng mga depensa pang-ere, mga 90% ang nahaharang
daan-daan pa rin ang makakalusot, lalo pa kung isasabay ang higit sa 3,000 mga drones. Kahit maliit na bilang lang ang makatawid, pwede pa rin itong magdulot ng malaking pinsala sa mga lungsod, ports at military bases. Kumpiyansa naman ng IRGC na hindi mabubutas ng US ang kanilang underground missile city. Pero sa ikinagulat nila, heto na nga, base sa Gulf News, noong 12 ng Marso 2026 na inihanda na ng Amerika ang kanilang B-1 bombers. Marami ang nagsasabi na walang bunker buster ang Amerika na pwedeng umabot ng 500 metro ang lalim sa lupa. Totoo na wala pa silang ganitong kakayahan. Subalit kung babasahin muli ang ulat, ang sabi ay, potential targets include large industrial complexes linked to Iran's long-range weapons program, underground command bunkers, nuclear-related facilities, and the entrances to Iran's so-called missile cities. Hindi pala mismong yung pinakaimbakan ng target. Yung mga tunnels lang na pasukan at labasan ng missile city. Kumbaga, sasaraduhan nila ito sa magkabilang mga tunnels para hindi magamit. At doon nila susunod-sunod na bobombahin ng direkta para gumuho ang makapal na bato sa itaas. Good news ito para sa alyansa. Kung magagawa ng Amerika ang balak na pasabugin ang mga tunnel sa paligid ng missile city, wala nga namang paglalabasan ang mga missiles at mga drones. Tapos, doon nila bobombahin ng paulit-ulit hanggang sa gumuho ang matitigas na lupa sa ibabaw. Mantakin mo ang laki ng pagsabog kung magkakahilera ang mga missiles at mga drones sa kanilang mga tunnels. Libo-libong ballistic missiles at drones ang sunod-sunod na sasabog sa isang kulob na lugar. At dahil na rin sa dugtong-dugtong ang mga tunnels, mahihirapan ng Iran na masagip ang lahat. Kung napakalaki ng pagsabog, baka wala silang masagip ni isa. Magdudulot ito ng napakalaking pagguho ng lupa na siguradong magre-resulta ng lindol sa mga karatig na bayan. Isang worst case scenario para sa Iran. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagyayabang ng Iran sa kanilang missile city ay nag-backfire sa kanila. Bagamat halos 5 metro sa ilalim ang higating imbakan ng mga pasabog, pinaghahandaan na ito ng Amerika. Ang tatargetin ay yung mga tunnels para saraduhan ito. Tapos ay sunod-sunod na babagsakan ng mga bunker busters para maguho yung ibabaw. Kung magagawa, ay magdudulot ng napakalaking pagsabog sa ilalim ng lupa at ikamamatay ng napakarami. Marahil sa mga susunod na araw, malalaman natin kung ano ang gagawin ng Iran. Hindi ba ang sabi, you can run, but you can't hide. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.